sun to the setting, same out. Isang mapagpalang palakpakan po natin ng Panginoon. Okay, you may be seated in the presence of God. Dalawang taon ang nakakaraan nung ako po ay dumalaw sa lugar na ito. Tanda ko po yun. Ang kasama ko lang po ay si Pastor Julie Manalo. Bagamat naunang dumalaw rito ang mga Board of Trustees para ipanalangin ang lugar na ito, pero nagkaroon po ako ng conviction na kausapin ng Diyos sa lugar na ito. Kaya pumunta kaming dalawa lang, katulad po ni Caleb at saka po ni Joshua, na sila po yung nakapasok sa Promised Land. Nung pumunta pa kami rito sa lugar na ito, ay hindi pa ito ganito ang itsura nito. Ito po ay magubat. Wala kayong makikitang ganitong puno. Ito ay lugar, ito ay punong-puno, masukal na lugar. At meron lamang tayong kauna-unahang shelter doon na maliit, yung makikita niyo po sa may kaliwa. Yun po yung una nating pinagawa para po malagyan po natin ng caretaker ang lugar na ito. At nung unang gabi na kami po ay matutulog dito, dahil ito po ay ilang na lugar, ito po ay bundok. At nabanggit po sa akin ng ating pong ng may-ari ng lupaing ito, na sabi po sa akin ni Pastor Jerry, Bishop Ding, huwag kang matutulog dito kasi mayroon ditong tigbalang. Doon daw po sa puno na yon, ang nagpapatotoo po ay yung ating caretaker. Sa gabi daw po sila ay kinakatok noong pong mga tigbalang na naririto. Kaya ang ginawa ko po ay, dahil talagang ang desire ng aking puso ay makausap ang Diyos sa lugar na ito, ay akin na lang pong binaliwala. Yung sabi po sa akin ni Pastor Jerry, napakaganda po ng kanyang offer. Sabi niya, sa bahay ka na lang, Bishop. Komportable ka pa doon. Doon ka na lang matulog. Dahil nga po si Pastor Jerry siguro yung may-ari nito, kaya medyo alam niya yung lugar. So ako po ay hindi napigilan at kami po ni Pastor Julie ay hinahanap namin yung mga tigbalang ng mga bandang alauna ng gabi. At nagpapasalamat naman ako dahil sa ating prayer ministry, ako'y natuturing talagang manalangin sa pangunguna po ni Pastor Ocori sa kanya pong Camel's Knee Ministry. Kasi yung Camel's Knee Ministry galing sa Saudi Arabia, ang originality niyan eh. Alam niyo ba yung mga camels, bago niyan masakyan, lumuluhod? Makapal po yung mga tuhod ng mga camel. Kasi lagi silang luhod ng luhod. Kaya dito, madali mong ma-identify yung hindi mapanalangin na Kristiyano. Maninipis ang tuhod. Amen. So, nung gabi pong yon, kami po ay magdamag ni Pastor Julie, dalawa lang. Sabi ko, wag tayo, sa aking buhay, ayaw ko magsama ng duwag. Kasi kapag tumakbo yan, tatakbo rin ako, dalawa na kaming tatakbo. Nung madaling araw na po, ay habang kami nananalangin, doon siya sa kabilang lugar, ako sa kabilang kwarto, habang ako'y gusto kong marinig talaga yung sasabihin ng Panginoon. At nung mga magbabandang madaling araw na po ay maliwanag, nakatanaw po ako dyan kasi ang ganda ng view niyan sa gabi. Nagpagawa po kami ng maliwanag na ilaw para matanaw ko. At ako po talagang nagkaroon ng silent. Nag-pause po ako para, Lord, ano ba talagang gusto mong sabihin? Bakit mo binibigay sa amin ang lugar na ito? Maliwanag po na sinabi sa akin ng Panginoon. At sinabi ko rin po yan kay Pastor Julie. Sabi ko, ito yung sabi sa akin ng Panginoon. Isang araw, titipunin ko ang aking mga anak sa lugar na ito. Maliwanag po yun. Pero hindi ko po alam kung kailan. Basta sinabi niya, titipunin ko ang aking mga anak sa lugar na ito. At sa lugar na ito ay ako'y pupurihin at sasambahin ng aking mga anak. Hindi ko po alam na 40 years pala yung itinakda ng Panginoon. Di ba kanina nagpupuri tayong lahat? Sinasamba natin yung Diyos sa lugar na ito. So, ito pong araw na ito ay talagang ito po ay very historical po ito sa puso ng Diyos.
Dahil ito'y narinig ko talaga. At hindi ko naman alam kung anong araw, basta may alam akong isang araw at iniintay ko po yun. Hanggang sa dumating ang pag-uusap na magpagawa tayo ng Global Mission Center. Sabi ko, medyo ito, pasensya na kayo, medyo nirush ho natin ito. Medyo mapapasin niyo po yung environment natin ay hindi pa masyadong tapos. Okay. Kasi alam naman natin na medyo in-upgrade natin mabilis matapos lang ito dahil sa 40 years, ang 40 years po ay sa Biblia, ito po ay meron po itong ika nga ay lesson sa mga mananampalataya. Alam nating lahat na yung 40 years, yan yung panahon na ang mga people of Israel ay naglakbay ng 40 years sa wilderness, and then after 40 years, sila po ay pumasok po sa Promised Land. Okay. So yun muna yung aking introduction. So natupad na yung aking mga anak. Could you imagine na masama ka doon? Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon. Bago po dumating ang anniversary ito, ako po ay nagpipipindot ng aking cellphone at mayroon pong nakita kong isang kapatiran. Siya po ay nasa ibang bansa at siya po ay nag-comment sa 40th anniversary po ng GILGM. Habang binabasa ko po ang kanyang komentaryo, napapaiyak po ako. Kasi sabi niya, 40th anniversary na pala ng GILGM. Sabi niya, maraming salamat Panginoon kasi ang GILGM ang ministering ginamit ng Diyos para ako'y maligtas. Ang GILGM ang ministering ginamit ng Diyos para ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang GILGM ang ministering ginamit ng Diyos para ako'y magbago ng buhay. At ako ngayon ay naglilingkod sa Panginoon. Habang binabasa ko po, sabi ko, nasaan na kaya ang pastorang ito ngayon? At kanina po, nabasa niyo po yung history ng GILGM. At nais ko lang magtanong bago ko i-deliver ang mensahe ng Panginoon. Sino po sa mga kapatiran ngayon na naririto? Alam naman nating 40 years ito, celebration. Sino po ang naririto, magmula po noong 1983 hanggang 2023, magmula 1983, kasama kayo doon sa First Church, sa may Ilma Grabe. Pakitaas po ang kamay. Sino po yung narito? Ayan. Okay? Ayan, ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, siyam lang. Yan yung mga antik. Dapat yan ang number 1 magpasalamat sa Diyos kasi 40 years yung kanilang nilakbay. At sa after 40 years, nandito sila. Nasaksihan nila yung pagdiriwang, yung kabutihan ng Diyos sa loob ng 40 years. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hinihiling ko munang tayo po ay yumuko at manalangin bago po natin talakayin ang mensahe ng Panginoon. Ama naming Diyos, maraming pong salamat sa umagang ito. Muli ay aming ina-acknowledge ang iyong kapangyarihan. We believe apart from you, we are nothing. And we pray, Lord, that the Holy Spirit continually ministering unto us and speak to your people. Bless every word that proceeded out of my mouth. Bless your people, bless your servant. In Jesus' name we pray and everybody say, Amen. Bago ko po i-deliver yung mensahe ng Diyos, ay nais ko munang pasalamatan ang ating pong mga coordinator na naririto ngayon. Na ito po kasing naririto ngayon ay mga 100% ay mga local outreaches sa Philippines. Amen? At ako'y humihingi rin ng pamanhin sa mga ibang kapatiran na maaaring nanonood sa Zoom kasi po amin pong nilimitahan ang dapat lamang dumalo. Kung mapapansin po ninyo, nung tayo po ay nasa Cunita Astrodome, more than 5 or 4,000 tayo doon. Pero dito po ay more or less 700 lang po yung nilimitahan po natin. So pasensya na po kasi nga po we wanted to make it sure na ma-accommodate po tayo ng lugar. So huwag po kayong mag-alala. At sa susunod pong mga gawain para tayong mga people of Israel, hindi nang papalitan ng Panginoon lugar na ito habang tumatanda sila, lumalaki rin yung sapatos. Amen.
So palalakihin ito ng Panginoon para, could you imagine, I was one time nung ako'y bumisita sa Riyadh, ganito kadami yun ay Riyadh lang. Yung huling visitation ko po ay yung 17 outreach natin, more or less 800 people po yung umattend. Yun po isa lang nating outreach po. Wala pa po dito ang New York, wala pa po dito ang Canada, wala pa po dito yung 32 outreach natin sa Jeddah, wala pa po yung Hong Kong, wala pa po yung Singapore, Ireland, New Zealand, wala pa po dito. Gusto ko pong makita ninyo na ang GILGM, isa sa mga bagay na dapat nating pasalamatan na na-discover ko po sa loob ng 40 years ay yung pong pagsama ng Diyos sa GILGM families. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang title po ng mensahe ng Diyos na aking pong i-deliver sa ating 40th anniversary ay napakaganda. Kasi ang ating pong tema ay Enjoying God Promises. Okay? Sa Bible po, sabi ng mga scholars, sa tingin niyo po, mga general, ilan po ang promises ng Panginoon sa Bible? Some scholars say 2,500, somebody say 3,500. But more or less, kung ito man ay 2,500 promises, pwede bang mag-isip kayo ng kaunti? Sa Old Testament promises, ano po yung paboritin nyo? Na pangako po sa atin ng Panginoon. Okay? Sabi po ng iba, your loving kindness and mercy are new every morning. Maganda ho yun. Laging sariwa. Sa umaga, ang kanyang pagmamahal at ang kanyang kahabagan. Sa New Testament po, ano po yung pangako ng Diyos na paborito ninyo? I will never leave you nor forsake you. Dalawa lang po yung aking babanggitin para medyo, kasi more than 2,500, more or less. Para hindi po ako ma-question, baka mamaya may magtanong, sigurado ka ba dyan, Bishop, sa sinabi mo 2,500, kaya nga, more or less. Hindi po natin eksakto sinabi yan, ano po, maliwanag. So the title of the message of the Lord, How to enjoy God's promises in our life. Yes, wala pong problema. Our God whom we are serving is a God of promise. Hindi po problema yon. Talagang ang Diyos at ito po'y kalooban ng Panginoon na ang Kanya pong mga anak ay mabuhay sa kasaganaan. Nais ko pong simulan ang mensahe ng Diyos na sinasabi po ng Romans 8:32. Kung hindi ipinagmadamot ng Diyos, hindi ipinagkait ng Diyos na ibigay sa ating lahat ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo, 2 taon ang nakalilipas na matay sa krus ng Kalbaryo, hindi ipinagmadamot ng Diyos. Ibinigay niya ito sa ating lahat. Sabi po ng Bible, ito po yung pinaka-konteksto noon. How much more He did not give us all things for our enjoyment. Kung naibigay yung pinaka-the best, binigay ng Diyos na yung pinaka-the best, nauna na. Bakit hindi niya maibibigay ang lahat ng bagay para sa ikasisiya ng kanyang mga anak? So in other words, yung pong enjoyment is 100%, it is the will of God for His people. Amen? Hallelujah. Pero, bago ko po talakayin yung pong pag-i-enjoy natin sa mga pangako ng Panginoon, mayroon bang mga hadlangin para hindi natin maranasan ang pangako ng Panginoon? Naniniwala ba kayo na ang pangako ng Panginoon hindi lang basta natin tatanggapin? Si Satanas, nakaaway natin, ay mayroong gagawing mga pamamaraan para huwag nating ma-experience. Even though 40 years na tayong nag-struggle, hanggang ngayon hindi pa natin talaga maranasan yung favor, yung pong blessings, yung pong mga pagpapalang pinangako ng Panginoon. Kasi po mayroong dahilan ito kung bakit hindi maranasan ng kanyang mga anak. 2 milyong tao ang inalis ng Panginoon sa Egypt. At sabi ng Panginoon, dadalhin ko kayo sa Promised Land. Pangako ho yan ng Panginoon sa people of Israel. My question is this, ang mga people of Israel ba'y nakapasok sa Promised Land? Na-enjoy ba nila? Maliban doon sa pangunguna ni Caleb at saka ni Joshua, yung mga nauna, hindi ho sila nakapasok sa Promised Land. Hindi ho nila naranasan yung mga pangako ng Panginoon. Hindi nila naranasan yung mga favor, mga blessings ng Panginoon. Bakit?
Yan po ang dapat muna nating matutunan. Amen? Unang-una po na gusto kong matutunan muna natin, ano yung mga dahilan bakit hindi nakapasok at hindi naranasan? Kasi po, baka mamaya tayo another 40 years, paikot-ikot pa rin tayo sa wilderness at hindi pa rin natin maranasan yung mga promiso ng Panginoon. Yung favor ng Panginoon, hindi natin maranasan. Kasi nga po, ginaya po natin yung people of Israel. Sabi po ni Apostol Pablo, natala daw po sa Biblia, sabi po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 10:11, these things happened to them as an example for us, so that it is written down to warn us who live at the end of these ages. Yan daw pong Biblia ay nasulat, yung mga kwento sa Biblia, yung mga people of Israel, sina Moses, sina Abraham. Nasulat daw po yan sa Biblia para malaman natin, ito'y halimbawa sa atin, ito'y reminder sa atin ng mga bagay na hindi natin dapat tularan. May mga ginawa silang hindi dapat natin sundan. May mga halimbawa hindi natin dapat tularan. Kasi kapag tinularan natin yon, hindi rin natin may experience ang mga pangako ng Diyos. Amen. At alam niyo po ba ang number one hindrances para hindi natin maranasan ang pangako ng Diyos? Dito po sa istorya ng people of Israel, ang unang-unang hindrances na ginawa ng mga 2 million people of Israel ay yung hindi nagbago ang kanilang isip. Sabihin mo sa katabi mo, magbago ka ng pag-iisip. Sabi po ng Panginoon sa people of Israel, sabi niya kay Moses, Moses, hindi ko muna padadaanin itong 2 milyong mananampalataya na mga Israelita dito sa Pilisteo kasi mapapalaban agad sila ng gera. Kalalabas-labas lamang nila doon sa Egypt for 430 years silang naghihirap. Tapos paglabas nila, puro labanan na naman, puro problema na naman. Sabi ng Panginoon, hindi ko muna sila padadaanin kasi baka magbago ang kanilang isip. Ang unang-unang dinidel ng Diyos sa tao ay isip. Nothing changes unless you change your mind. Kaya makikita po natin ang unang sigaw ni Jesus, repent! Ano yung ibig sabihin ng repent? Metanoia. Change your mind. Hindi talaga natin mararanasan ang mga pangako ng Diyos kung hanggang ngayon ay nakagapos pa rin tayo sa ating mga pananaw. Sa tuwing magkakaproblema ang people of Israel, ang sabi nila, balik na lang kami sa Egypt. Mga magulang at kapatid, alam nyo ba na mas makapangyarihan ang isip kaysa sa promised land? Everybody say amen. Bagal ah. Mas makapangyarihan ang isip ng tao kaysa promised land. Kasi sinasabi po ng Bible, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at walang mahirap gawin sa Kanya. God is all-powerful and nothing too hard for Him to do. But He cannot change the mind of the people of Israel. He fails. Nabigo siyang baguhin yung isipan. Laging pag nagkakaproblema, Moses, dinala mo ba dito para kami mamatay? Wala kaming kakain, wala kaming tubig. Balik mo na lang kami sa Egypt. Sabi ng Panginoon, magpiperform ako ng miracles. Sa gabi, lumalabas ang ilaw, sinusubaybayan sila. Yung mga sapatos nila kusang lumalaki. Yung tinapay sa Jeddah, yung shawarma. Kubos. Pagkalabas nila, yung kubos nagliliparan para meron silang breakfast. So makikita po natin, ang Diyos, para huwag magbago ang isip, nagpiperform ng miracle. Gumagawa siya ng mga provision, mga himala. Sabi niya, hindi ko padadaanin ang mga mananampalatayang ito, hindi ko muna padadaanin dito kasi mapapalaban agad, magkakaproblema. Galing nga sa Egypt, galing sa maraming problema, kaya maraming mananampalataya. Kapag umattend yung mga bagong first-timer at umattend sa inyong church at pag-upo, ang pinag-uusapan ay tithes and offering. Huwag muna ninyong padaanin doon, sabi ng Diyos, baka bumalik yan sa Egypt. Kasi ang kanilang isip, sinasabi ko na nga bagat, pera-pera lang yan. Kita mo, pinagbibigay na agad tayo, kaatin ko lamang. Unang-unang araw pa lamang. Take note mga kapatid,
Bago kayo makapasok ng promised land, mayroong 2 daan. Sabi ng Diyos, ang una, shortcut. 30 days lang yan. Pag dito dumaan, promised land na. Pero yung sabi ng pag dito sa kabila, 40 years. Tingnan mo yung katabi mo, 40 years yan eh. Kasi ayaw magbigay, ayaw magbigay ng tithes. Kasi dito sa shortcut, magagamit ka agad ni Lord. Kasi meron ditong discipleship eh. Merong downwards prayer dito. Meron ditong Bible study, may seminars. Meron ditong mentoring. Sabi ng iba, ayaw ko niyan, ayaw ko magpagamit sa Lord. Dito na lang ako sa 40 years. Sabi mo sa katabi mo, pag hindi ka nagbago ng isip, hanggang 40 years pa ang blessings. Amen! Hallelujah! So sabi ng Bible, the first hindrances to all of us today, papasok na tayo ng 2024. Sabi po ng Bible, do not equally yoke to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Sabi po ni Solomon, pinakamatalidong tao, be careful how you think, because your thought will shape your life. Kung ano yung iniisip mo, yun yung magpapatakbo ng buhay mo. Kalabitin mo yung katabi mo, magbago ka na ng isip. Sabi po ng Exodus 13:17, sa Tagalog po, nang payagan na ni Parao ang mga people of Israel, 2 milyon, hindi siya dadaan sa patungong Pilistia. Sila'y pinaraan ng Diyos, hindi sila pinadaan doon, kahit na iyon ang pinakamalapit. Shortcut. Alam niyo, yung mga bagong mananampalataya, hindi mo iiwas sa Bible study, hindi mo iiwas sa tithes and offering, hindi mo iiwas sa mentoring. Workers na ngayon. Shortcut yun eh. Ay sabi ng Panginoon, teka muna, bago pang kaalis lang sa Egypt, isasalang mo na agad yan. Ay baka magbagong isip yan. At bumalik yan sa Egypt. Yeah. Kaya marami hong churches ngayon, nagtataka yung mga first timer, hindi na bumabalik. Nagbago ang isip. Kasi hindi ho nararapat na doon muna niyo siya padaanin. Kasi galing nang away sa maraming problema, tapos pagdating sa church, madadatngan pa yung mga pastor ay nag-aaway-away, so magbabago ang isip. Sabi mo sa katabi mo, huwag na munang mag-away. Okay. So yun po yung una. The first hindrances of experiencing the promises of God is in our mind. Yun yung ating kaisipan ay napaka-makapangyarihan. Kapag tayo po ay, mamaya tatalakayin ko po kasi, ang tatalakayin ko muna yung hindrances and then, anong gagawin natin para ma-experience natin yung promises ng Panginoon. So, meron lang akong 4 dito na tatalakayin. Okay? Pangalawa, ang sabi po rito, ang people of Israel, nilimitahan nila ang kapangyarihan po ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Awit 78 verse 40 and 41. Sabi diyan, how often they rebel against him in the wilderness and grieved him in the wasteland, ye they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Mga magulang at kapatid, isa sa mga dahilan, hindrances, para huwag nating maranasan ang mga pagpapala ng Diyos, huwag nating limitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Everybody say amen. Huwag yung pagka tayo may problema kung saan tayo tumatakbo. Wala tayong tiwala sa Diyos. Mas tumatakbo pa tayo sa mga Bombay pag meron tayong financial problem. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yon. Pangatlo, kayo ba'y nakikinig? Pangatlong hadlang
para hindi natin maranasan ang mga pangako ng Panginoon, huwag natin gagayanin yung people of Israel. They did not respect and submit to the leaders God appointed. Hindi nila ginalang yung leader, si Moses, hindi nila ginagalang. Di ba? Makikita naman yun pag binasa yung kwento ng Exodus. Wala ho silang paggalang kay Moses. Hindi ho sila nagpapasakop kay Moses. Kaya kayong mga pastor, nananawagan ako sa inyo. Hanggat maaari, huwag kayong magtaka kung yung inyong mga member hindi kayo ginagalang kasi hindi naman kayo gumagalang sa leader nyo. Get? Naget nyo po, mga kapatid? What you sow, you will harvest it. Amen. So kaya sabihin mo sa katabi mo, ngayon 2024, irerespeto ko na yung leader ko. Sabihin nyo, malakas. Ay, parang pabulong. Parang pabulong. And number 4, the people of Israel always complaining with God. Nagre-reklamo po siya. Sabihin mo nga doon sa katabi mo, iwanan mo na yung pagre-reklamo. 2023, mga bagay na dapat nating iwanan. Na-share ko ito sa pastoral meeting. Amen? Hindi natin bibit-bitin, merong exit, merong enter. Di ba? Pag pumasok kayo ng mall, merong entrance, merong exit. Nag-exit na tayo, 2023, tapos na yun. Amen? Huwag na nating bibit-bitin. Ito yung tinalaki ko po yung hindrances. Pero ano yung mga bagay na huwag nating dadalhin ngayong 2024? Okay? Number 1, stop worrying starting 2024. Sabi mo sa katabi mo, tigilan mo na ang pag-aalala sa buhay. Amen. Maraming mga mananampalataya hindi makaranas ng biyaya ng Diyos, ng favor ng Lord. Hindi nila maranasan yung kapangyarihan ng Diyos kasi nag-aalaala sila sa kanilang buhay. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6, do not worry about your life. Amen? Kung ano yung dadamitin, kung ano yung kakainin, yan ang common na problema ng maraming mananampalataya. Kayo ay nag-aalaala sa buhay. Mga magulang at kapatid, alam niyo ba na yung pag-aalaala sa buhay ay nagnanakaw ng inyong kaligayahan? Sino sa inyo ditong nag-aalala ng masaya? Ang pag-aalaala sa buhay, ito po ay nagnanakaw ng inyong kapayapaan. Everybody say amen. At ang pag-aalaala sa buhay, ito po ay nagnanakaw ng inyong kagalakan. Amen. Dito po sa Matthew chapter 6, beginning 26 and the following verses, ibinigay po ni Jesus ang meaning ng buhay. Amen? Mga kapatid, tingin po kayong mabuti. Alam niyo ba, pag nag-aalala kayo sa buhay, parang yung ini-insulto si Jesus. It is an insult to Jesus. Si Jesus ang nagsabing, do not worry about your life. Ay yung mga ibon, hindi sila nagpapagal binibihisan ko, kumakain ng tama sa oras. Kayo pa kaya, how much more? Dito po makikita po natin, binigay ni Jesus yung meaning ng buhay. Kasi, ang pinagmumula ng buhay ay si Jesus. Amen. Ang Diyos ang pinagmumula ng buhay. Tapos, ang meaning po ng buhay, life is a gift from God that you need to enjoy. Ang buhay po, mga magulang at kapatid, galing sa Diyos, ibinigay niya yan sa Diyos, ibinigay sa iyo para i-enjoy mo. Ayan o, yung tema natin. Enjoying. Life is not a problem to be solved. It is a gift from God to enjoy. Everybody say amen. So ngayong 2024, habang naglalakad ka dito, naglalakad ka sa Baguio, ay kaya binigyan ako ni Jesus ng buhay para i-enjoy, hindi para problemahin. Amen? At ito ang masakit. Habang binubulay-bulay ko ito, sabi ng Panginoon, hadlang yan kaya hindi na ma-experience yung aking favor Kasi unang-una, masyado silang maalalahanin sa buhay. Sabi ko, Panginoon, ano bang problema kung kasakaling kami mag-alala? Sabi ng Panginoon, ang pag-aalaala sa buhay ay gawain lamang ng mga pagano. Ano ba yung pagano sa Bible? Mga taong hindi nananampalataya sa Diyos.
Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pagano. Ikaw ay naniniwala sa Diyos. Kaya ikaw ay hindi na dapat mag-alala. Ay, salamat. Baka mamaya ano kaya ang aming kakainin ngayong tanghalian. Saan kaya kami sasakay sa pag-uwi ngayon? Meron kayang pabuno si Bishop ngayon. So, ang pag-aalala, mga magulang at kapatid, ay hindi po natin mararanasan ang mga biyayang magagaling po sa Diyos. Kailangang alam natin ang ating buhay ay galing sa Diyos. Ba't ho ba kayo natatakot mamatay? Ang Diyos naman ang tatakda niyan. Sino sa inyong makakapagdagdag na maaaring ako 120 years, ako 150 years, hindi nyo kayang dagdagan yan. Pag sinabi ni Lord, tapos na ang kontrata mo, kukuhanin na kita. Whether you like it or not, finish, not yet finish, pass your paper. So stop worrying because hindi ako nag-aalala. Isang taon pa lang ito, dapat palitan na ito. Alam nyo, may nakita ho akong isang pastor. Sabi ho ng pastor, sa tuwing may darating sa kanyang problema, excited na excited siya. Tuwan-tuwa siya. Pag may problema, doon lang siya nagiging excited pag may problema. Sabi niya, mararanasan ko na naman kung ano ang gagawin ni Lord. So, pag wala siyang problema, malungkot siya. Sabi niya, kailangan may challenge. Sabi niya, alam niyo yung bulag sa John chapter 9, sabi ng mga disciple, Panginoon, sinong may kasalanan? Ba't yun ipinanganak na bulag? Yung bata o yung magulang ang may kasalanan? Sabi po ng Panginoon, nangyayari yan. Nangyayari yan. Hindi dahil kasalanan ng ama, hindi dahil kasalanan ng anak, nangyayari yan para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Sino ditong walang masakyan ay nakarating? So, nangyari yung wala kang masakyan para ma-experience mo na ang Diyos ay nagpo-provide. Nangyari yung nagka-cancer ka para malaman mong ang Diyos ay nagpapagaling. Hallelujah! So, ngayon, starting 2024, pag may problema, excited ako, Pastor. I'm so glad. Kasi, sabi ng Jesus, nangyari yan ha, para mahayag ang aking kapangyarihan. Namatay si Lazaro para malaman ng lahat ng tao na kahit patay, kaya kong pabangunin. Na-short yung 25,000 doon sa wilderness, walang makain. Wala doong 7-Eleven, wala doong Alphamart. Para malaman ng lahat. Yung iba siguro namumroblema na, Bishop, wala tayong budget yan. Saan tayo bibili ng pagkain? Ang dami. Ang dami ng 700, wala tayong budget. Sabi ng Panginoon, relax ka lang. Nangyari yan, sinadya ko yung mangyari. Para malaman mo, yung 2 tinapay lang, kaya kong paramihin. Palakpakan po natin ng Panginoon. So yan po yung ating iiwanan. Huwag na tayong mag-aalala. 2024 na, iwanan natin sa 2023 yun. Huwag na kayong mag-alala kasi mananakawan kayo ng happiness, ng blessings, ng favor ni Lord kapag kayo ay nag-aalala. Ang pag-aalala ay hindi programa ng Diyos. Life is a gift from God to enjoy. It is not a problem to be solved. Yun ang meaning ng life na dapat nating matutunan ngayong 2024. Okay? Mamaya may lalapit na sa akin dito sa aking bagong AirPod na ito. Bishop, madumi na yan. Okay. Naintindihan na natin ang ating iiwanan? Huwag nang mag-alala. Pangalawa, stop speaking negative words against your life. Against your neighbor, against your co-workers, against your leader, against your loved one. Stop speaking negative words. 2023, kung nagawa mo yun, pero ngayon 2024, huwag ka nang magsalita. Kasi sabi ni Solomon, whatever you say it shall come to pass. Kung ano yung sinasabi nyo sa buhay ninyo, yun ang mangyayari sa buhay mo. Ano po sabi ng Bible? Let the weak say,
I am strong. Let the poor say, I am rich. Never speak negative things, negative words. Alam nyo, kaya hindi tayo lumago eh. Hindi, wala kaming budget, wala kaming pera, wala kaming sasakyan. Eh di kaya wala sasakyan. Alam nyo, sabi ng mga people of Israel, Moses, dinala mo ba kami dito para kami mamatay? Ay di namatay. Namatay. Hindi nakarating ng promised land eh. Kasi para mamatay, eh pinaniniwalaan, hindi patay. Kasi sabi po ng Bible, what you say and you believe in your heart, then it shall come to pass, and you shall have whatsoever you say it. There is a power. Life and death is in the power of your word. So ano ang ating sasabihin ngayon? Ano yung sasabihin natin ngayon? I am a child of the Most High God. I am a citizen of heaven. I am more than conquerors. I have the mind of Christ. I am filled with the Holy Ghost. I am anointed by God. I am a citizen of heaven. A royal priesthood. A chosen generation, a peculiar people. Anong sasabihin mo? Kung ano yung sinabi ng Diyos patungkol sa iyo, yun ang sabihin mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya makikita niyo po si Jesus nung nandito siya sa planet Earth. I am the bread of life. I am the beginning of the end. I am the life. Puro positive. Now take note. You will never experience a positive thought if your mind is negative. Parang English kasi tatagalogin ko. Hindi ka pwedeng magkaroon. It is impossible to have a positive mind if your mind is negative. Amen. Could you imagine tayo mga anak ng Diyos? Namuhunan si Kristo sa atin para ma-enjoy natin ang buhay, tapos tayo ngayon parang namumulubi sa buhay, parang naghihirap, hindi bagay. Amen po ba? Pero bakit tayo naghihirap? Kasi lagi natin sinasabing, mahirap kami. You are moved by feeling and by senses. Now, starting 2024, mga mananampalataya ng GLGM, sabihin mo lagi sa sarili mo, I am a child of the Most High God. Ang pag-aari ng Ama, pag-aari ng Anak. Mayaman ng Ama, mayaman ng Anak. Amen! Alam nyo, doon po sa Philippians, na-discover ko po, sabi po doon, fix your thought, whatever is true. Yun daw pong ating kaisipan ay ating i-fix kung ano po yung totoo. Ano po ba yung totoo? Sabi po ng Philippos 4:8, yung salita ng Diyos. Yun po yung totoo. Kaya kung ano po yung sinasabi sa atin ng Biblia, araw-araw, pagising ko sa umaga, I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am more than conquerors. I am victorious. I am a child of the Most High God. I am a citizen of heaven. Yun ho ang sabi ng Bible. At yun ho yung totoo. Amen? Kalabitin mo yung katabi mo. Wala nang negative words. Hallelujah. Pangatlo, iwasan na po natin na tayo ay maging man pleaser, pa tayo po ay maging God pleaser. Magmula ngayong 2024, kung ano man inyong ginagawa, dapat gawin niyo yan dahil sa kaluguran ng Diyos, hindi para malugod ang tao. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang maging showy. Bakit? Pagkakataon ko na ito. Anong ibig sabihin ng showy? Pakitang tao. Ano ba ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6? Do not practice your righteousness in the front of people. Everybody say amen. Amen. Because if you do that, you will receive your rewards to the people. Diba? Kasi yung ginagawa mo, pinapakita mo sa tao. Showy ka. Alam niyo ba, sa lahat ng yung ginagawa, yung pinapakita mo sa tao, sabi ng Bible, you don't have reward. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya pala, ang dami ko ng picture, kaya pala wala akong reward.
Kasi, pakitang tao ako eh. Ako po ay makikita nyo, nakapag-travel na po ako sa maraming bansa. Pero wala kayong makikitang picture. Kasi natutunan ko yan sa Korea. Sabi ng mga Koreanong, mga godly men, dalawang bagay lang ang tao, isang showy, kilala dito sa mundo pero hindi kilala sa langit. At ang isa na may kilala sa langit pero hindi kilala dito. Ay, siyempre, kilala kayo dito, sikat na sikat kayo, di tinanggap nyo na yung mumurahing reward. Pero kapag kayo gumagawa ng sikreto, at ang sabi ng Panginoon, when you do things, do it in secretly. When you pray, pray secretly. When you fast, fast secretly. Everything is secret. I will bless you in public. Amen. Yun ang ibig sabihin ng humility. Nagagawa lang naman natin lahat ito dahil kay Kristo. Ay bakit ikaw ang naka-front? Ay si Kristo lang naman ang nagbibigay sa iyo ng lakas at kapangyarihan para magawa. Sabi mo sa katabi mo, stop pleasing men. Start pleasing the Lord. Kaya pagka mayroong kayong nagawang napakang achievement sa buhay, huwag niyo sabihin, ako ang nagpagawa niya. Ako ang nagsimula niyan. Dapat matutunan mo yung sinasabi ni Pablo, it is no longer I, but Christ who liveth in. Palakpakan po natin ng Panginoon. Amen. Iisa lang ang dapat tumanggap ng parangal. Dapat si Christ lang. Si Apostol Pablo lang nakaintindi, sabi niya, lahat ng aking achievement at wisdom, lahat ng ito'y basahan lang ito. Nagagawa ko lang ang lahat ng ito dahil kay Kristo. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, I have been crucified with Christ. Therefore, it is no longer I, but Christ liveth in me. And the life that I live today in the flesh, I live by faith in the Son of Man, Jesus, who loves me and gave His life to me. Amen. So ito po, nakita ko po, binayaan tayo ng Panginoon. Salamat kay Jesus. Siya lang ang dapat pasalamatan, siya lang ang dapat purihin. Amen. Hallelujah. Ito yung pinaka-paborito ko doon sa lahat. Na huwag nating dadalhin sa 2024. Do not bring 2024 your past. Yung ating lumang nakaraan, huwag nyo nang bitbitin sa 2024. Yung mga pangit na karanasan, kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, kalimutan mo na yung mali ko. Yun namang nasa kanan, baguhin mo yung version, sabihin mo, pinapatawad na kita. Sabi po ni Apostol Pablo, one thing I do, to experience the blessings of God, one thing I do, forget what is behind. 2023, ano man ang inyong na-achieve, ano man binigay sa inyo ng Lord, pero inyo yung tatandaan, kung meron mang nagkasala sa inyo, meron mang nagawang mali, huwag mo nang dalhin niya sa 2024. Forget the past. Sabi mo sa katabi mo, past is past. Pag may nagsabi sa yung Bishop, patawarin mo ako. Sabihin mo sa kanya, I can't remember na nagkasala ka sa akin. Katulad ng Diyos, I will forgive your sin and I will remember no more. Amen? Bago natin ma-enjoy yung mga blessings ng Panginoon ngayong 2024, tanong ko sa inyo, napatawad mo na ba siya? Baka pagka in-interview ko kayo kung ano yung lumabas, yung nakaraan ng ating, kadalasan kinukwento natin yung nakaraan, mga masamang nakaraan, kinukwento natin. Sabi ni Pablo, iwanan mo na yan. Hindi yan makakatulong sa iyo sa 2024. Amen! Isama na rin niyo yung utang. Utang na loob. Kasama na lahat. Kaya pagka meron ng utang sa'yo, hindi kayo binayaran, nagiging burden mo pa. Ito yung makikita mo, umiinit ang ulo mo, tumatas ang blood pressure. May utang yun sa akin eh. Hindi, nakaraan na yan. Kasama na yan doon sa kalimutan na natin. Sabi ni Pablo, forget the past. Tuwan-tuwa yung may utang. Amen. Hallelujah.
So alam nyo mga magulang at kapatid, sa totoong buhay, puso ang tinitingnan sa atin ng Panginoon. Kaya huwag na huwag ninyong bibit-bitin ang pangit na nakaraan sa 2024. Iwanan lahat. At sabihin nyo, Panginoon, kahit isa, wala kang itira, Lord, I forgive and I forget my past. So that I may be able to focus on what is ahead. Para magawa ko yung pinapagawa mo sa akin. Amen. So malapit na ako magwakas. Sabi kasi ng misis ko, tinatakot ako eh. Huwag mo nga habaan, anniversary yan. Tsaka huwag kang magpapatama ha. Hindi ako nagpapatama. Amen po ba? Hallelujah! Ito po ang dapat nating gawin ngayong 2024 para maranasan po natin yung promises ng Panginoon. Ibibigay ko na po. Isang verse lang ibibigay ko po. Matatagpuan po natin ito sa Efeso. At nais ko pong basahin dito sa Tagalog at pakinggan yung mabuti. Magmula po ito sa verse 4, verse 19. Sabi po dito, makinig kayong mabuti, Tagalog. Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo. Sa English po nakalagay, Jesus instruction. Jesus instruction to all believers. 2024. Sabi niya sa Tagalog, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito ang sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Di ba ang unang requirements para mag-enjoy ka, baguhin ang isip? So sabi ni Pablo, yun daw mga hindi mananampalataya, walang kabuluhan ang iniisip. Okay, verse 20. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan, kunti man lamang, wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Verse 19. Verse 20. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Everybody say amen. Ito maganda, yung 21. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhan na ninyo ang katotohanan ng nasa Kanya. Verse 22. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Verse 23. Ito po yung key. Sa verse 23. Ang sabi dyan, magbago na kayo ng diwa at ng pag-iisip. Yun ang susi. Sabi ko sa inyo, until your mind change, nothing change. So sabi po ni Apostol Pablo, sa mga taga-Efeso, magbago na kayo ng inyong diwa at pag-iisip. Paano natin babaguhin? Verse 24. Ito po yung pinaka-key verse. At ang dapat ninyong isuot ay ang bago ninyong pagkatao na nalikhang kalarawan ng Diyos na hahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, ito po yung keyword. At gusto ko pong makasama kayong lahat. Ngayong 2024, sabi po ng Bible sa ating lahat, baguhin daw po natin yung ating pag-iisip. Paano natin babaguhin ang ating pag-iisip? Ha? Hindi na tayo makasalanan. Ang sabi po ng Bible, ang lahat ng believers na nakipag-isa kay Kristo ay magsuot ng bagong identity. Ano yung kanyang bagong identity? Kalarawan ni Kristo, kalarawan ng Diyos. Ano yung larawan ng Diyos at ni Kristo? Matuwid at banal. Para hindi sila maniwala. Ay kaya nga hindi nyo ma-enjoy eh. Kasi akala nyo kayo na kay Adam pa. Sabi po ng Bible, through the disobedience of Adam, many are made sinners. But through the obedience of Christ, many are made righteous. Ay paano mo i-apply, Bishop, yan? Ay di ganito lang. Ako, dahil ako'y nakipag-isa kay Kristo, ako, ang aking identity, ang aking nature ngayon, ay matuwid at banal. Yan ang sinusuot ko ngayon. Yan ang mga bago kong identity. Ako ay matuwid at saka banal. Hindi dahil sa aking performance, hindi dahil ako ay pastor, hindi dahil ako ay bishop, hindi. Because of the obedience of Christ, because righteousness is a gift. Hindi mo pagtatarbuhan ng righteousness. Regalo yan ni Kristo, sabi doon, how much more to them who receive the abundance of grace, tumanggap tayo ng abundance of grace, and the gift of righteousness. So righteousness is a gift. Kapag gift, hindi mo yung pagtatrabahuan, kapatid. Tatanggapin mo lang yan. So, tinanggap ko ngayon na ako ay righteous. Therefore, pag tinanggap niyo kayo ay righteous, ngayong 2024, ano po ang benefits ng mga righteous?
Bakit righteousness ang ibinigay ng Lord sa mga believers? Yun yung ating bagong identity. Ang problema nating mga mananampalataya, lagi nating iniisip at naniniwala tayo kay Satanas na tayo ay makasalanan pa. Hindi na. Sayang yung kamatayan ni Kristo. Si Kristo ngayon nananahan sa buhay mo. Kung nang nananahan noon ay si Satanas, ikaw ay makasalanan dahil si Satanas ay makasalanan. Ay si Kristo ngayon ang nasa buhay mo. Ano si Kristo? Matuwid! Di dapat ikaw ay matuwid. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bishop, ngayong naniniwala ka ng ikaw ay matuwid kay Kristo. Dahil kay Kristo, hindi dahil sa sarili mo. It is a gift of God na ibinigay ni Jesus dahil ikaw ay matuwid. Ano ang benefits ng pagiging matuwid? Kaya nga humararanasan natin itong promises eh. Ang sabi po dito, Psalm 112 verse 3, kapag ang isang tao ay matuwid, 1 Peter chapter 3 verse 12, for the eyes of the Lord are over the righteous, and His ears are open unto their cry, unto their prayer, but the face of the Lord is against the wicked one. Ano po ang ibig sabihin mga magulang kapatid? Ting mabuti. Kapag ikaw'y naniwala sa sinabi ng Bible na ikaw ay righteous, not because of your obedience, not because you are a good people, no. Because of the obedience of Christ. Regalo yung righteousness. Tatanggapin mo lang. Ngayong natanggap mo na, anong benefit niyan? Sabi po ng Bible, lahat ng ating panalangin, ang tenga ng Diyos ay open. Ang kanyang mata ay nakatingin sa mga matuwid. Tingnan mo yung katabi mo, para hindi tinitingnan ng Diyos yan. The eyes of the Lord is upon the righteous. Kaya nga binigay niya yung righteousness eh, kasi doon siya nakatingin lamang sa mga matuwid. Tingnan mo yung katabi mo, para nag-i-exhibition yata yan. Amen. And His ears are open unto their prayer. So, ibig sabihin, Bishop, dahil ikaw ay righteous, naniwala ka, sa tuwing mananalangin ka, tutugunin ba ng Diyos? Ay binasa ko lang naman yung sabi ng Bible eh. The prayer of a righteous man availeth much. Amen po ba? So, ibig sabihin, multiple of answered prayer will follow you and overtake you all the days of your life because you are a righteous man. Wala man lang pumalakpak sa kabutihan ng Diyos. Sabi po ng awit 112 verse 3, wealth and riches shall be in the house, and His righteousness endureth forever. Tingnan mga mananampalataya ng GILGM, pag kayo ho'y matuwid, sabi ho ng Bible dahil tayo binigyan ng regalong matuwid, dahil alam mong ikaw ay matuwid, sabi po ng Bible, sabi po ni Solomon, wealth and riches is in your house. Bahala kayo kung ayaw nyo maniwala. Pinasa ko lang yung talata sa Biblia. Kaya ako'y gulat na gulat sa Diyos. Lord, bakit mo binigay yung righteousness sa amin? Sabi ng Lord, diyan maraming benefits sa righteousness. Ang isa pang benefit ng righteousness, hindi lang yung wealth and riches ay nasa tahanan mo. Sabi pa dyan ni David sa awit 37:25, I had been young, and now I am old. Yet have I not seen the righteous forsaken by God, or nor their children begging for food. Mga taga-resa malayo-layo dyan, naintindihan niyo ba yung binasa ko? English yun. Kaya tatagalugin ko. Kasi hindi ko rin maintindihan eh. Pares lang tayo. Sabi po ni David, sa mga righteous, sabi niya, ako'y naging bata. Ngayon matanda na ako. Hindi ko nakita ng aking mga mata, ng aking physical eyes, na mga taong matuwid ay pinabayaan ng Diyos. Amen. Marami dito nag-i-enjoy ng ganyan. Talagang papasyal-pasyalaan. Ay, matuwid kasi. Huwag ka mainggit. Ikaw kasi, wicked. At ang sabi pa ni Solomon, ni David, sabi niya, hindi lamang hindi siya pinapabayaan ng Diyos, yung righteous, maging yung kanyang mga anak, hindi niya nakitang namamalimos. Amen. Always abounding, never beneath. Always lending, never borrowing. Kaya nga, yung utang, kalimutan na eh. Sabi ng iba, Bishop, paano pa yung always abounding? Laging nasa itaas. Alam niyo, pag righteous kayo, lagi kayong nasa itaas eh. Lagi kayong ulo, hindi kayo buntot.
Amen? Yung ibig sabihin ng laging nasa itaas, sabi ng Bible, Jesus Christ raised up every believers, Ephesians 1:6. You are seated in heavenly places in Christ Jesus. Sinama ka ni Kristong umupo doon. Kung saan nakaupo sa kanan luklukan ng Ama, yung mga mananampalataya, you are seated where Jesus is, then you are also there. Nasa itaas ka, hindi ka sa baba. Okay? Naniwala kayo? Ngayon, kung hindi nakita ni David na mga taong matuwid, si David kasi kaibigan ng Diyos he's a man after God's own heart. So maganda yung kanyang declaration. Pero, alam niyo ba mga magulang at kapatid, na kapag ba kami bishop ay righteous, ay exempted na kami sa trouble? Nag-iisip sila. Si David din na nagsabi, Awit 34, verse 19, Many are the affliction of the righteous. Many. Kaya nga yung pastor kanina, pag may problema, ay excited ako, ano bang problema niyan? Gusto kong may problema ako. Kasi, hindi mo matetesting na ang Diyos na pinagdilingkaran may makapangyarihan kung walang problems. Kaya nga yung iba, pag didat ka ng problema, sabi kay Lord, Lord, wala bang medyo malaki-laki dyan? Kasi, the more na malaki yung testing, the more na malaki yung rewards. Amen. Ay kasi sanay na lang tayo dahil ay born again ako, hindi ako magagalaw, walang pwedeng mag-touch sa akin dahil ako'y born again. Sabi po ng Bible, marami nga kayong trials. Lalong marami kayong pagsubok. Pero ang conclusion dito sabi niya, but the Lord will deliver them out of them all. Oh. Ang baba. Amen. Sino sa inyo, magmula ho noong 1983 hanggang ngayon, 2023 na, katagal na, 40 years, na-testing niyo ang Panginoon sa dami ng trials and difficulties na inyong pinagdaanan, pinagtanggol kayo ng Diyos. Kasi nakasulat yan sa Bible. If you are righteous, you are many affliction. Marami kayong trials. So, medyo, kapatid, tingnan kayong mabuti ha. Yung mga Kristiyano dito hindi nagkakaproblema, examinin nyo yung sarili, baka hindi kayo righteous. Baka kakampi kayo ni Satanas, kaya hindi kayo nagkakaproblema. Pag yung maraming problema, inaambon kayo ng problema, tapos walang ginawa si Lord, kung hindi, iligtas ka ng iligtas, mag-provide siya na mag-provide, at ikaw ay i-heal ng i-heal, deliver ka ng i-deliver, di yung faith mo lalong lumalaki, Lord, more, Lord, more. Amen. So, hindi na ngayon takot ang mga taga-GILJ na magka-problema. Everybody say amen. Kasi, sabi ni Lord, in every problems and every difficulties, I allow this thing to happen so that you will know that the God you are serving is a God of miracle. It is all-powerful God and nothing too hard for me to do. Amen. Conclusion na. Kasi mamaya meron tayong mga awarding eh. Yun lang mga gusto niya yata ninyo eh. Okay. Kanina binanggit ko po yung dapat nating iwanan. Ano yung mga dapat iwanan? Mga pag-aalaala. Iwasan na nating purihin ang mga tao. Purihin po natin ang Panginoon. Kalimutan na natin ang mga pangit na nakaraan. Past is past. Forget what is behind. 2024, baguhin ang isip. Magbago tayo ng mindset. Anong isusuot nyo ngayon? I am the righteousness of God in Christ Jesus. And because I am righteous, all my prayers will be answered starting this year, 2024. Yes, of course, I have many difficulties. I am going to encounter many problems, but the Bible declares that God will deliver me out of them all. And according to King David, he never seen a righteous man forsaken by God. Diba? So kaya ngayon, mga kapatid, ngayong taong 2024, I hope and I pray that all of us is clear. The only problem we need today, Jesus said, metanoia, change the way you think. Ang isipin niyo kung anong sinabi ng Diyos sa ating buhay. Huwag yung inyong nararamdaman, huwag yung inyong nakikita ang inyong isipin. Isipin po natin that there are 2,000 promises in the Bible. Yun ang i-quote natin araw-araw. I-declare natin ang i-declare. At sasabi po ng Bible,
Once you believe, it shall come to pass, and you shall have whatsoever is said. Happy anniversary! Happy 40th anniversary! JLGM! Congratulations po! Tayo po ay manalangin. Aming Ama, maraming po salamat. Naniniwala po kami, Panginoon, na kung hindi mababago ang aming pag-iisip, walang mababago sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa kapahayagan na kami ay nilikha mo sa iyong wangis na matuwid at banal. At dahil sa pagiging matuwid namin, lahat ng blessings na iyong pinangako sa Biblia ay mararanasan ng mga taong matuwid at lumalakad sa kabanalan. Ang aking mong dalangin, lahat ng aking mga kapatid na naririto ngayon ay magbago ng pag-iisip at lumakad ng matuwid at banal sa inyong harapan, sapagkat nilikha mo kaming lahat ayon sa iyong wangis, ayon sa wangis ng Diyos, na may kabanalan at mayroong katwiran. Nawa ay maging buhay ito sa aming mga puso upang ang iyong mga promesa sa amin ay maranasan namin at ma-experience namin hanggang sa muling pagbabalik ng aming Panginoon Kristo. Once again, sa iyong kapurihan, sa iyong parangal, sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Great